Hello Capricorn, welcome to another timeless reading. So alam nyo naman kapag timeless kahit kailan nyo po ito makita, kahit anong panahon pa yan, taon, buwan, no? Walang problema, basta kung kailan mo matsyempoan itong reading na to. At Capricorn, kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng readings, don't forget to subscribe sa aking YouTube, like and follow na rin yung aking FB, Instagram, and TikTok. Send lang po kayo ng private message sa aking Facebook page kung gusto nyo mag-book ng personal reading. Yung link at details na kailangan mo nakalagay sa description. Just a disclaimer, this is for entertainment purposes only, Capricorn. Gawin mo lang gabay ito. Walang kasiguraduhan ng mga card readings na ito ay totoo or magkakatotoo. Bottom line, Capricorn, ikaw pa rin ang may power sa buhay mo na gumawa ng mga decision and action na baguhin mo yung buhay mo. Okay? So, ano mo yung overall energy ni Capricorn? Ano mo na overall energy ni Capricorn? Ten of Cups. Wow! Itong card na ito ay card ng pagiging mission accomplished. Pagiging kumpleto. Pwedeng ito ay card ng family, happy relationship. Manunumbalik yung sigla, love, samahan, sasamahan ninyo. Whether mag-asawa kayo, may anak, or magjowa, ito yun, pagiging kumpleto, fulfilled. Pwedeng wish fulfillment ito, Capricorn, na, so pwedeng pwedeng merong something like wish mo for your family na matutupad. Ayan, pwedeng ganun. Katuparan ng wish para sa pamilya, kung man itong hinahangad para sa family. So, ano naman yung posibleng magiging challenge mo? At isa pang indication nito, this is the rainbow after the rain. So, pwedeng lumipas na yung mga challenges, yung mga pagsubok, mahihirap na mga pinagdaanan at unti-unti nang nagiging maaliwalas yung buhay mo, yung mga bagay-bagay para sa iyo. Kumbaga tapos na yung storm, kaya andyan na yung rainbow. Ito na yung happiness, ito na yung good things, no? Kumbaga nakakabawi na, nakaka-recover na, andyan na uli yung rainbow, tapos na yung storm, di ba? So ano naman yung possible na challenge para kay Capricorn? Hangman. O parang dito, nakataling kamay mo, hindi mo magawa lahat ng gusto mo, yun yung nafe-feel ko. Ito yung period na nakasuspend, nakatigil lahat-lahat muna. Kasi parang wala kang pwedeng magawa dito sa sitwasyon mo, yun yung challenge mo. Feeling mo na may stuck ka dyan kasi yun nga, hindi mo magawa yung gusto mo. Pwedeng wala kang kakayahan, walang resources, o hindi ko alam ano pa ibang reason, pero ito yung time na frozen, no? Na frozen, na stuck ka dyan kasi wala kang magawa. Yun yung challenge. No? Paano ka makakaalis dyan, no? Paano makaka-break free, makakaalis dyan, paano mo magagawa yung dapat mong gawin, yung gusto mong gawin. So, ano yung pwedeng susunod para kay Capricorn? Page of Pentacles, okay. Alam ko na. So, sa tingin ko, in order to achieve your dreams, yung mga goals mo, kung ano man itong mga gusto mong pagbabago sa buhay mo, sa sarili mo, success man yan, sa negosyo man yan, sa kabuhayan mo, sa personal, sa career, kailangan mo munang aralin. Kailangan mo talagang pagsikapan. Yun yung next na gagawin mo. No? Kasi ito yung challenge mo, hindi ka makaalis sa ganitong klaseng buhay, sitwasyon, kalagayan. Kaya, sa tingin ko, alamin mo. Yun yung susunod na gagawin mo. Magre-research ka, pag-aaralan mong mabuti, paano mo masosolve yung problema mo, paano ka makakaalis dyan.
hahanap at hahanap ka ng paraan, aaralin mo yung dapat mong aralin, no? Para lang ma-solve itong problema mo, yung challenge mo, para lang makaalis ka dyan sa challenge na yan. Okay, nakikita ko dito na ikaw ay dapat maging resourceful. Ayan, no? Research, maging madiskarte, umanap ng paraan. So, ano yung possible na outcome para kay Capricorn? Pwedeng you are dealing with kapareho mong earth sign, or pwedeng ikaw lang din yan. Three of Pentacles. Okay. Okay. So, sa tingin ko, kailangan mo munang pagtrabahuan ng mabuti bago ka makilala dito sa larangan na to. Tagalog, larangan. Basta, kailangan mo mag-put ng effort, kailangan mo magsunog ng kilay, mag-research, maging madiskarte, gumawa ng paraan, no? Para lang ma-recognize ka dito sa ginagawa mo. At mukhang kailangan mo rin ng teamwork. So, nakikita ko dito na ikaw ay makakapag-build ng reputation, mga contacts mo, yun yung magiging outcome mo. And eventually, makikilala ka dun sa ginagawa mo, or mabibigyan ka ng credit. Yun yung outcome mo. Okay? Pero yun nga, kailangan mong humanap ng diskarte para magawa mo yun, makaalis ka dito sa challenge mo, and eventually, ito yung resulta. So, nakikita ko dito na magsasucceed ka naman kasi mukhang magigain ka ng popularity dito. Yun na nga, sabi ko, lalawak yung mga connections mo, may makikilala ka, and eventually, marirecognize ka nila. Okay? So, yan. Mukhang successful pa rin naman yung outcome mo dito, Capricorn. Ma-achieve mo pa rin yung goal mo. Okay? Ano naman pagdating sa love life mo? Sa tingin ko, makakalaya ka dito eh. Oo, makakalaya ka dyan. Kasi dito parang ang saya-saya mo na, parang malaya ka na. Mas marami ka ng mga kakilala, contacts, no? Success, ito, success yan. Pagdating sa love life mo, Capricorn, overall energy, sabotage. Naku. So, mukhang meron ditong panira moment. Hindi ko alam po si person yung dahilan. Parang hindi ko alam kung merong sinasabotage itong person mo sa'yo. Nasasabotage niya ba yung growth mo? Nasasabotage niya ba yung career mo, yung business mo, or yung relationship niyo mismo? Kasi parang siya yung gumagawa ng reason dito para hindi magkaroon ng improvement or progress sa mga bagay-bagay. Parang siya. Parang siya yung gumagawa ng dahilan. Parang pinipigilan niya o sinasabotahe niya. Meron siyang ginagawa na gano'n? Hindi ko alam kung masyado bang possessive, protective, seloso itong person mo, to the fact na pati yung progress mo sinasabotahe niya para lang makip ka niya sa sarili niya, masolo ka niya. Hindi ko alam, pero yun yung nafe-feel kong energy, no? So, halimbawa, ayaw ka niya mag-abroad, gagawa siya ng mga dahilan, mga ekse-eksena para lang hindi matuloy yung pag-a-abroad mo. Example ko lang yon. So, para lang ma-feel mo yung gusto kong i-explain, Capricorn, na parang may mga ginagawang bagay itong person mo para masabotage yung mga bagay na ayaw niyang mangyari or matuloy sa inyo. Hindi ko alam kung para sa'yo o sa inyo. Okay? So, yan yung napipick up ko. Ano pa yung pwedeng paparating sa iyo, Capricorn? Reconciliation. So, merong magkakabati-bati, magkakaayos-ayos dito kung sino man to nakaalitan mo, nakasamaan mo ng loob, regardless kung matagal na o recently lang, basta merong magkakaayos-ayos dito, no?
Awayan, tampuhan, long term man o maiksing panahon. At least magkakaroon ng reconciliation. Mabubuo uli, maaayos uli, no? So, ano yung closing message advice para sa iyo, Capricorn? Tend to the small things. Unahin mo muna yung mga basic, Capricorn. Pwedeng nakakaligtaan mo na yung mga maliliit na bagay. But remember, Capricorn, yung mga bagay na yan, kahit maliliit yan, pag naipon, lumalaki din. O, diba sabi nila, maliit na butas, lumalaki. Konting gusot, dumadami. O, diba kanta ng Iha dyan? Kumanta. Di, basta yun. Asikasuhin mo muna yung mga small details bago mo problemahin yung iba pang bagay na complicated. Minsan, simple lang yung solution sa problema natin, yung basic lang, yung maliliit na. Start ka muna dun sa maliliit na bagay. No, wag mong kakalimutan yun. Baka kasi nakakalimutan mo yung mga maliliit na bagay, Capricorn. Okay? Everything counts, kahit yung maliliit na bagay. So, sana nagustuhan mo to, Capricorn. Don't forget to like and share. Take care and God bless.